Katotoo. Inanyayahan ka niya sa handaan. Bakit ka nakasimangot? Kung ayaw mong sumama, umalis ka. At ang pag-alam ng dalawang kuya ko para lamang matupad ang aking pangarap. Hindi ka naman siguro nagagalit. Hindi mo kayang pantayan si Xiao Xiao, kahit kunting bahagi. Anong karapatan mong magalit? Magsorry ka kay Xiao Xiao, agad. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Humingi ka ng tawad. Ano ang kasalanan ko? Bakit ako dapat humingi ng tawad? Dahil sinira mo ang kanyang handaan at tinasakit ang kanyang puso. Hindi ba sapat na iyon? Anong karapatan niyang masaktan para sa kanyang pagpapagaling? Hindi ba sapat ang aking mga sakripisyo? Kumuha lang ng kaunting dugo, ang arte-arte mo. Itong mga araw na ito, pinagbintangan mo si Xiao Xiao. Sinaktan mo si Xiao Xiao. Nag-isip ka ba? Dapat mong malaman ang kahihinatnan ng iyong mga kasamaan. Si Xiao Xiao ay mabait at simple ang puso. Nais ko sana, siya na lang ang aking tunay na kapatid. Sabi ko na, hindi ko ginawa ang mga iyon. Tama na. Kung magpapatuloy ka, ikakansela ko ang kasal. Sa palagay ko, ayaw mo ring maging inabandu ng babae. Tara, sa ibang lugar na tayo. Hayaan mo siyang magdiwang mag-isa. Huwag ka nang gumulo. Kung hindi, huwag ka nang bumalik sa pamilya mo. King King, ngayon ang iyong ika-20 kaawan. Ika-20 taon na rin ng ating pagkikilala. Pakakasalan mo ba ako? Ang aking hiling sa ika-20 kaarawan ay magkasama kaming tatlo. Magpakailanman, masaya. Ang aking hiling sa ika-24 na kaarawan ay magpakailanman. Hindi na kami magkakasundo. Hindi na kailanman. Huwag ka nang uminom, King Ting. Tingnan mo ang ipapakilala ko. Handa ka na ba? Tingnan mo ito. Ang katawan, ang mukha. At ito, tingnan mo ang puwit, parang electric motor. Di rin masama ito. At ito pa. King King. Nakikinig ka ba talaga sa akin? Ako? Pupunta muna ako sa banyo. Hoy, hindi. King King. Babalik ka. Hoy, pumili ka naman. Ito na ang pipiliin. 1,000,000. Pakasalan mo ako. Huwag ka nang magsigarilyo. Masama yan, ako na lang. CJ. Pwede ka pang magsisi ngayon. Hindi mo gagawin. Di kaya, no?
Unang beses, Wala kang pakialam. magiging maamo ako. Hindi talaga pwede. Magiging maamo, anong sinasabi mo? Sige, patay ka. Kumuha na talaga ako ng marriage certificate. Ito ang numero ko, tawagan mo ako kung may kailangan. Uwi ako mamaya. Hintayin mo ako. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Anong gagawin? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na, lilipat ako, huwag ka nang mag-abala. Sasunduin kita pagkatapos ko. Ah, Zoxia Oxiao, ginagalaw mo na naman ang gamit ko. Hala, nagalit. Ano nang gagawin natin dito? Huwag mo nang sabihin itong mga basag mong banga mo. Ahit bangain ko pa ang banga ng magulang mo. Kuya Yuanjiang, pupurihin pa niya ako na malakas ang tunog. Huwag. Ito ang ginawa naming magkasama ni Kuya at Yuanjiang. At kasama ko na ceramic. Zoxiao Xiao. Muking. Huwag mo na akong sasaktan. Pwede ba? Muking, anong ginagawa mo? Ito na naman ang drama na ito. Hindi ka ba nagsasawa sa paglalaro nito? Basta't epektibo, okay na. Xiao Xiao, okay ka lang ba? Kuya Yuanjiang, ang sakit-sakit po. Muking, anong nangyari? Kuya, Xiao Xiao, anong ginawa mo? Kuya Ziji. Ako po, hindi ko sinasadya, nabasag ko ang mga gamit niya. Tapos siya ay, Muking, paalang sa mga basurang ito. Kailangan mo ba talagang gawin ito kay Xiao Xiao? Ganito kalupit ang kamay mo? basura. Basura ang tawag mo dito. Ako ang nag-utos. Mahilig sumayaw si Xiao Xiao. Kaya ngayon, ito na ang kanyang practice room. Ang galing, King, ang ganda ng pagkakadrawing. Sa hinaharap, sa ating magiging bahay, maglaan tayo ng isang kwarto para sa iyo. Para ilagay ang mga ceramic, okay ba? Mahal na mahal kita. Hoy, ikaw, walang utang na loob. Paano ako? Kuya, mahal na mahal din kita, yehe. Kung hindi ka dito ngayon para humingi ng tawad, pwede ka nang umalis. Sa hinaharap, ito na ang magiging bahay natin. Ikaw, dapat tuparin mo ang sinabi mo. Kung hindi, hindi kita patatawarin ng kuya mo. Siyempre naman, ikaw ang magiging kayamanan ko magpakailanman. Naririnig mo ba ako? Umalis ka na agad. Ang sakit. Jiang Jinchen. Ang prinsip ng pamilya Jiang, paano siya magpapakasal sa kanya? Para lang maakit ang atensyon namin, nagsisinungaling ka na ngayon, di ba? Nakakadiri. Pakitang tao, puro kasinungalingan, sobrang disappointed ako sa iyo. Umalis ka na. Aayusin ko ang mga gamit ko at ako na ang aalis. Huwag kayong makialam. Sandali. Ayusin muna natin ang sugat mo bago ka umalis. Kuya Ziji. Naku, Ate Muking, naipon na ba lahat ng gamit mo? Nandiyan na lahat yon.
Espesyal na inutos ni Kuya Ziggy yan. Ako mismo ang nag-impact. Sumakit na nga ang kamay ko. Ayos ka lang ba? Woo. Ate Muking, ang swerte mo sa pagmamahal nila. Para kang prinsesa. Parang maliit na prinsesa talaga. Ayos lang, sa ngayon, ikaw na ang maliit naming prinsesa. Ikaw lang ang nag-isang prinsesa namin. Tungkol naman sa'yo, kapag alam mo na ang pagkakamali mo, saka ka lang may karapatang bumalik dito. At yung posisyon mo bilang vice-presidente sa kumpanya, ibigay na lang kay Xiao Xiao. Simulan mo mula sa pinakamababa. Kung hindi ka magdaranas ng hirap, hindi mo malalaman kailanman na kung wala kami, wala ka talaga. Pagkamatay ng mga magulang natin, tayong lahat ang nagpatatag sa Mu Corporation. Magdamagang nagtatrabaho na hilo sa kalsada. Lasingan sa mga kliyente hanggang magdugo ang sikmura. Ang mga sakripisyo ko, sa paningin mo ay walang halaga. Kung magsusori ka ngayon, baka bigyan pa kita ng pagkakataon. Huwag na. Ang pagkakataong yan. Ayaw ko na. Muking, sinong nagpahintulo sa'yo na gawin yan? Mga basura lang yan. Kung gusto kong itapon, itatapon ko. Muking, ang tagal na nating relasyon. Tawag mo basura? May puso ka ba talaga? Kung hindi niya pinahahalagahan, huwag na lang. Kuya Yuanjiang, huwag kang magalit. Kung magkaganoon ka, masisira ang kalusugan mo. Ate Muking, huwag ka rin magalit. Lahat tayo. Mag-usap ng maayos. Umalis ka. Xiao Xiao, Ate Muking, ahit na gusto mong ilabas ang galit sa akin, huwag mo namang layuan ang dalawang kuya. Xiao Xiao, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya. Kuya, ang sakit. Xiao Xiao, Oy, Tapos na ako sa ginagawa ko, nasaan ka? Pupuntahan at susunduin kita. sumama ka rin kami sa ospital. Kung may anumang mangyari kay Xiao Xiao, hindi ako titigil sa iyo. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Kailangan talagang iwasan ang matinding pagbabago ng emosyon. Kung hindi, malaki ang pinsala sa kalusugan. Naiintindihan mo ba? Opo, alam na po namin. Xiao Xiao. Noon, ako ang may kasalanan. Simula ngayon, gagawin ko talaga lahat para alagaan ka ng mabuti. Xiao Xiao, napahirap ka ngayong araw. Hindi ba sabi mo gusto mong mag-ski sa Hokkaido? Sasamahan kita ngayong taglamig, okay ba? Sasama rin ako sa inyo. Ang ganda. Ate Muking, kailangan mo ring pumunta ha. Bakit ka pa nakatayo diyan? Alam mo ba kung bakit ka dinala dito sa ospital ngayon? Ano ba ang layunin mo dito? Hindi mo ba alam? Kuya, nakalimutan mo na ba? Ako ang iyong tunay na kapatid na babae. Buyo Anjiang, naalala mo pa ba talagang takot akong masaktan? Ay ayos lang yan, King King. Ang sakit. Ay huwag ka nang umiyak. Nasasaktan na ang puso ng kuya mo sa pag-iyak mo. King King, kung pwede lang na ako na lang ang magdanas para sa'yo. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Kuya, masakit. Ayos lang yan, tigilan mo na yung mga sinasabi mo. May sakit si Xiao Xiao. Bakit ka pinapunta dito sa ospital? Alam mo mismo sa sarili mo. Tama, iyon lang ang tanging dahilan kung bakit ka nandito. CJ. Kung ganun, ibibigay ko kay Xiao Xiao ang huling dugo para sa kanya. Simula ngayon, wala na tayong dapat bayaran sa isa't isa. Grabe, pinaghirapan ka talaga pagkuha ng napakaraming dugo. Tunay nga. Huwag kang magalit naman.
Espesyal akong nagluto ng sabaw para sa'yo. Dito, uminom ka. Tigilan mo yung pagpapanggap na mabuti. Hindi ako inom. Kaya kong sarili itong niluto. Kailangan mong uminom kung ayaw mo man o gusto. Anong nilagay mo sa sabaw na ito? Nabanggit ko lang ng basta. Kay Kuya ZG na gusto ko ng hipon. Sinadya niyang ipadala mula sa South America. Muntik ko nang makalimutan, allergic ka pala sa hipon. Kawawa ka naman, hindi mo matitikman. Ano ba? Buhay mo naman ay wala ng halaga. Walang may gusto sa'yo. Mas mabuti pang mamatay ka na lang. Muking, ano ba ang ginagawa mo? Xiao Xiao, okay ka lang ba? Okay lang ako. Huwag ninyong sisihin si At Muking. Ako lang ang nadulas ng hindi sinasadya. Nagluto pa si Xiao Xiao ng sabaw para sa'yo. Nasugatan pa ang kamay niya. Ano pa ang ibig mong sabihin? Sinabihan pa niya ako na kailangan mula sa South America. Ang pinakasariwang hipon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tinatanong ka, hindi mo ba naririnig? Umalis ka. Inaatake ako ng allergy. Bigyan mo ako ng cetirizine. Narito ang cetirizine. Hahanap ako ng doktor. Ang laki naman ng hipon na ito. Para ba itong pampalakas sa katawan ko? O para saktan ako? Ikaw. King, ano ang nangyari sa'yo? Hipon ito. Allergic si King sa hipon. Kumusta ka na? Okay ka pa ba? Hindi. Hindi alam ni Xiao Xiao na allergic ka sa hipon. Bakit ka ganyan mag-react? Nag-aalala lang si Xiao Xiao sa'yo. Huwag mo nang ipagpalagay ang sarili mong damdamin sa iba, okay? Nag-aalala. Kaya kinukuha ang dugo ko. Nag-aalala sa akin. Kaya pinaparana sa akin ang allergy. Ganito ba ang pag-aalaga? Kung sino sa inyong dalawa ang gusto, kunin nyo. Ikaw, Gusto kong magpahinga. Umalis kayong dalawa sa harap ko. gusto mo kaming paalisin? Sage, huwag kang magsisisi. Ana, Xiao Xiao, Ed, ikaw. umalis ka na. Hoy, Mahal, bakit mo kinain ang tawag? Nasaan ka na ngayon? Susunduin kita. CJ. Muking, anong ginagawa mo dito? Hindi ako para sa inyo dito. Ikaw, anong klaseng ugali yan? Kuya Yuanjiang. Ate Muking, siguradong galit pa siya dahil sa nangyari kanina. Mainit pa ang ulo niya. Akausapin ko siya. King. Mabait ang Batanggu. Magkakasama kayong tatlo mula pagkabata. Sa hinaharap, magtulungan kayong mabuti. Kung may mang-api sa'yo, gamitin mo tong picture frame na ito. Opo Lola, naiintindihan ko na. Lola. Lahat sila inaapi ako. Dito ka pa nagmamagaling.
Ibalik mo. Picture frame ko yan. Kuya mo at ang nobyo mo, akin na silang dalawa. Mula ngayon. Ako na ang first lady ng pamilya mo, at ikaw ay parang isang kalilang na asong gala. Gagawin ko ang lahat para tuluyan kang mawala sa mundo ko. Xiao Xiao, okay ka lang ba? Kuya Yuanjiang, Muking, nababaliw ka na ba? Sinira mo pa yung picture frame na binigay sa'yo ni Lola. Nababaliw ako. Tinatanong mo kung nababaliw ako. Yung pangako mo kay Lola, natupad mo ba? Anong karapatan mo para husgahan ako? Ang dami mong dahilan. Dito ka nagwawala, nananakit pa. Ikaw pa ang may ganang magsalita? Paulit-ulit ka na, lalo ka pang lumala. Sobrang nakakadismaya ka. Umalis ka na. Mula ngayon, wala na akong kapatid na nagngangalang Muzhiji. Hindi ka na ang heres ng pamilya mo. Imbestigahan nyo. Gagawin kong impyerno ang buhay nila. Muking, Kuya Ziji, anong nangyari? kanina ko nakita si Muking na mayakap sa isang lalaki. Parang siya yung lalaki. Ang prinsip ng pamilya Jiang. Ano? Jiang Jinchen. Impossible. Ang pamilya ng Jiang ang pinakamalaking angkan sa Beijing. Paano magkakaroon ng relasyon si Muking sa kanila? Huwag ka na magbiro. Nga, ang binata ng angkan ng Jiang ay bihirang pumunta sa mga pampublikong okasyon. Kuya Ziji, baka nagkamali ka lang ng tingin. Totoo. Isang beses ko lang talaga siyang nakita mula sa malayo. Baka nga nagkamali ako ng tingin. Pero kahit ganoon, nakikipag-fling siya sa isang random na lalaki. Baka gusto lang niyang makuha ang atensyon natin. Iwasan natin siya ng ilang araw, kapag hindi na niya mapagpatuloy ang kanyang pagpapangga. Siyempre lalapit siya sa atin at hihingi ng tawad ng marangal. Nandito na ako ngayon sa bahay niya. Ang ganda pala ng bahay niya. Yung 1 milyong binigay ko. Baka kulang lang iyon. Gising ka na pala. Nag-leave si ate, ako lang gumawa nito. Gusto mo bang subukan? Salamat sa abala. Uminom ka na. Salamat. Ito lang ang dapat kong gawin. Kasi, asawa kita eh. Alam ko. Yung 1 milyong binigay ko sa'yo, baka hindi na iyon malaki para sa'yo. Pero may sarili akong kumpanya. Malaki din ang kinikita nito kada taon. Sinabi ko nang susuportahan kita. Hindi na ako papayag na gumawa ka pa ng ganoong trabaho. Hindi mo pa ba ako nakikilala? Magkakilala ba tayo? Kalimutan na. Hindi na importante. Masarap naman ang buhay bilang alagang ibon sa hawla. Ano ang tanong mo kanina sa akin? Tinanong mo ano ba ang gusto ko? Pwede bang? Humingi ako ng kasal.
CJ, Wuma, kunin mo ang sopas para sa tiyan, at bigyan mo din ako ng isang tasa. Ginoo, nandito po ang inyong warm na sopas. Ano ba itong ito? Pwede ba itong inumin ng tao? Wuma. Bakit sobrang laki ng pagkakaiba ng sopas ngayon kumpara sa dati? Ginoo, yung dating warm na sopas at sopas para sa lasing. Ginagawa mismo yon ni Miss Kingting. Hindi namin magawa ang lasang iyon. Kailangan pa niyang gumawa ng ganoong bagay mismo? Anong silbi ninyo ba? Sinabi ni Miss Kingting, hindi kayo sanay sa tradisyonal na sabaw ng gamot. Kaya nag-aral siya ng food therapy, at siya mismo ang naghanda para sa inyo. Hindi namin siya mapigilan. Kung napakabait niya, bakit hindi siya sumama sa atin ngayon? Peking pagmamahal. Hindi ba ninyo alam? Ano? Hindi pa siya umuwi? Hindi pa siya umuwi? Nasa piling pa ba niya, yung lalaking yon? Hello, ang numerong tinatawagan ninyo ay naka-off. Binalakid niya ako. Walang respeto. Pag uwi niya, sisiguraduhin kong mapapagalitan siya. Hello, ang numerong tinatawagan ninyo ay naka-off. Binalakid niya rin ako. Dati, hindi niya yan magagawa. Nagmamalaki na siya. Imbestigahan ninyo. Nasaan na ba talaga si Muking? Sabihin mong umuwi na siya agad. Nang mag-alisan siya dati, isang maliit na maleta lang ang dala niya. Di siya alis ngayon. Nagpapanggap lang yan. Nagpapanggap ba? Ingnan natin sa kwarto niya. Huwag kang mag-alala, pinakuha ko na kay Ate Wu. Bilisan mo, Ate Wu. Sabi ko na, nandito pa lahat ng gamit niya. Hindi siya alis. Gusto mong magpanggap? Sasabayan kita. Itapon ninyo ang mga ito sa storage room. Wala nang Muking sa pamilyang mo. Sandali. Ito ang regalo mo kay Muking. Sa kanyang debut, di ba? At yan, regalo ko yan. Ito, binili mo yan sa Action sa Germany. Lahat yan, regalo natin. ang pagmamahal at saya noon. Ngayon, katatawanan na lang. Oras na para magpaalam. Lahat ng gamit niya, galing sa atin. May problema ba? Pero ang mga regalo natin, iniwan niya. Ang mga gamit niya, dinala niya. Kaya pala iniwan niya lahat ng gamit niya. Talagang desidido na siyang umalis. Si Muking, mahal na mahal niya ang mga gamit niya. Imposibleng basta-basta siyang aalis. Nakalimutan mo na ba? Noon, dahil lang sa isang gown, muntik na niyang patayin si Xiao Xiao. Xiao, bakit mo sinusuot ang damit ko? Hindi ba ako bagay dito? Ete Muking, sabi mo, sasaktan ko muna ang sarili ko. Tapos, ibubuntong ko sayo. Sila. Maniniwala kaya sila sa akin o sayo. Ikaw, Ete Muking, wala talaga akong maisuot, kaya hinilang ko lang. Huwag kang magalit. Kung galit ta talaga, tatanggalin ko na ito ngayon at ibabalik sayo, okay? ikaw. Xiao Xiao, Natakot ako. Kuya, damit lang yan. Kailangan bang ganyan kakabrutal? Nakakadismaya ka talaga. Tama. Mahilig na mahilig siya sa mga gamit. Talagang hindi siya alis. Guiyuan Jiang. Anak ka ng demonyo. Ano ba ang ginawa mo? Napilitan si Kingting na magpakasal sa iba. Ma, ano ba ang sinasabi mo? Si King King, maliban sa akin. Sino pa ang magpapakasal sa kanya? Ikaw. Ita, baka nagkakamali kayo. Kung magpapakasal ang kapatid ko, ako ang kuya niya, paano ko hindi malalaman? CJ, tingnan ninyo.
Ma, ganitong klase ng kasinungalingan, ikaw lang ang maniniwala. Maliban sa akin, sino ang magpapakasal sa kanya? Grabe naman si Muking. Ganito ang ginamit para lokohin ka. Ita, huwag kayong mag-alala. Si Yuan Yang ang napili kong maging bayaw. Pinalayas mo na siya sa mo family. Bakit ko pa siya pakakasalan? Ano? Pinatalsik sa pamilya mo. Kapatid ka ba talaga niyan? Ita, opo po kayo. Segs. Nagbibiro lang naman ako kay Muking. Matuto siya. Huwag na niyang awayin si Xiao Xiao. Tama na. Kayong dalawa, naniniwala agad. Sa mga salita ni Xiao Xiao, ang babaeng mapakunwari, si King kasama ninyong lumaki, sinasaktan at sinasabihan ninyo ng masasakit. Sira ba ang pag-isip ninyong dalawa? Ma, ano bang sinasabi mo? Ano ba alam mo? Alam kong mabay si King. Mukhang nabola ka ni Muking. Sasabihin ko na ang katotohanan. Tita Gyu, Muking, tama na. Nagsisinungaling ka. At kayo ng nanay ko. Gusto mo pa bang pakasalan ako? Ayoko. Binabaan ako ng tawa. nababaliw ka na yata. Akala mo ba ang ganda-ganda mo? Kailangan bang pakasalan ka ni King? Nanay mo ba ako? Sinasabi mo sa akin yan? Kung hindi kita anak, hindi kita pakikialaman. Si King ang pinakatapat na babae na nakilala ko. Kayong dalawa. Marami kayong maling akala sa kanya. Tita. Ngayon, nananakit, nagsisinungaling, at gumagawa ng kasinungalingan si Muking. Ginagawa lahat para saktan si Xiao Xiao. Nagbago na talaga siya. Kayong dalawa ang nagbago. Simula nang dumating yang si Xiao Xiao, ano ang ginawa ninyo kay King? Si King, sa bayan makilaran. Ang dami niyang pinagdaanan. Ako nga, na hindi naman kamag-anak, naawa. Ma, ginanyan niya si Xiao Xiao. Karapat dapat yan sa kanya. Mas matagal na akong nabubuhay kaysa sa inyo. Magaling akong tumingin ng tao. Yang si Xiao Xiao, hindi talaga mabuting tao. Wala nang saysay ang magsalita. Bahala kayo. Huwag kang makinig sa nanay ko. Nabola siya ni Muking. Pakakasalan pa? Itingnan ko kung paano niya lulutasin to. Hindi na kita kakausapin. Inaya ako ni Xiao Xiao para bumili ng kwintas. Mauuna na ako. Ginoo, itutuloy pa ba ang paglilipat? Ibalik mo na lang. Gino. Bilang isang katulong, hindi dapat ako makialam, pero ayoko talagang makita na magkapatid na magkasama kayo mula pagkabata, ay magkaaway na ngayon. Inang Wu. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Lagi ninyong sinasabi na kawawa si Xiao Xiao. Pero lahat ng ito ay hindi gawa ni Binibining King. Bakit kailangang magsakripisyo si Binibining King? Para lang sa kanya. Hindi patas yan. Ito ang mga utang ni Muking kay Xiao Xiao. Inang Wu, hindi kita masisisi kung hindi mo alam ang ilang bagay. Pero, Ginoo, baka gusto ninyong tingnan ito. may mukha ka pang humarap sa akin? Kuya, Kung nandito ka na, mag-apologize ka na kay Xiao Xiao. kuya, Ang video sa gitilis na ito ay makakapagpatunay. na hindi ko siya sinaktan. Xiao Xiao, anong nangyari sa'yo? Xiao Xiao? Masama ang pakiramdam ko. Doktor. Alis na tayo. Shock dahil sa anemia. Kailangan niya ng emergency blood transfusion. Sino sa inyo ang may type A blood? Type A? Dahil sa iyo, ganyan ang nangyari kay Xiao Xiao. Pananagutan mo to. Bilisan mo. Tumayo ka. Ayoko. Tumayo ka. Ayoko. Alis na tayo. Ayoko. Nandito. Ang katotohanan sa lahat ng nangyari. Bakit mo suot ang damit ko? Hindi ba ako maganda? Ete Muking, kung talagang magagalit ka, ako. Inang Wu, ito ba ang sinasabi mong katotohanan? Paano? Paano nangyari to? Dapat patunayang na si Xiao Xiao ang gumawa ng lahat noon. Siya ang tinulak sa hagdan. Tama na. Nang saksakin ni Muking si Xiao Xiao, ako mismo ang nakakita.
Mukhang brainwashed ka rin ni Muking. Huwag mo nang banggitin yan. Maliit man ang tindahang ito, bawat isa ay natatangi. Gawang kamay. Pagkatapos ng singsing, susukat tayo ng damit. Lahat ng kailangan sa kasal, meron tayo. Nay, bibili ka. Anong ginagawa mo dito? Dahil ayaw mong ipakilala sa akin ang manugang. May paraan ako, binili ko na ang tindahang ito. Makikilala ko ang manugang, umalis ka diyan. Sige, ang ganda. Ate, ano nang maganda? Sabi ko maganda ang alahas namin, magugustuhan mo. Halika, pumasok ka at tingnan mo, Nay. Ay, ang ganda. Ipapakilala ko sa iyo ng maayos. Nay, tingnan mo yan, yung enamel na gawa sa sinulid. Ito, hindi mabibili kahit magkano. Subukan natin kung paano ito. Bagay na bagay sa iyo, di ba? At yung brilyante. Ginawa ng matandang artisan, may kumikinang na apoy. Subukan natin kung paano ito. Ay, ang ganda mo talagang suot. Pero ate, baka hindi ko kayang bilhin lahat. Okay lang, may discount ako para sa empleyado. Ilang porsyento? Yeah, ma'am. 0.01%. Isang lang sana. Hoy. Ate Muking, bakit nandito ka rin? Sabi sa akin ni Kuya Yuanjiang, magpapakasal ka na raw. Hindi kaya ito ang tao? Kanino ako magpapakasal? Ano nang pakialam mo? Muking, hindi ba pwedeng magsalita ng maayos? Akala mo ba, kapag nakipagpakasal ka sa lalaking ito, at gumawa ka ulit ng eksena sa harap ko, papatawarin kita? Una, totoong pakakasal ako kay Muking. Pangalawa, nandito tayo, nagpipili ng alahas ng maayos. Bigla kayong sumulpot at nagkagulo. At saka, sino ba kayo? Muking, tumigil ka na sa pag-arte. Wala ka namang mapapala sa huli. Huling pagkakataon na to, humingi ka ng tawad ng maayos. Jinchen, halika. Tama na ba ang gulo mo? Gusto mo? Babala ko sa'yo, huwag kang magmalaki. Kuya Yuanjiang, ang lakas ng loob mong itulak siya. Kuya Yuanjiang, nababaliw ka na ba? Itinulak mo ako, Hindi ako. Siya ang nagtulak. lalong hindi mo na maintindihan. Ano nang sigaw-sigaw dyan? Mas malakas ang boses, mas tama? Guyo Anjiang, huling sasabihin ko na. Kasal na ako. Huwag mo na akong guluhin. Kuya Yuanjiang, Ate Muking, malamang may bagong sinusundan na siya. Kaya, hindi na siya takot sa'yo. Magagawa niya yon? Hello, kukunin ko tong singsing. Sage, Sandali. Yung singsing niya at lahat ng gusto niyang bilhin. Ako ang kukuha. Muking. Lahat ng yan, binigay namin sa'yo, di ba? Isang salita lang mula sa akin, mawawala lahat yan. Kaya bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hihingi ka ba ng tawad o susuwayin mo pa ako? Ihingi ng tawad, tapos babalik para pagdusahan mo ulit ako. Guyo Anjiang, wala akong utang na loob sa'yo. Bakit pa ulit-ulit mo akong pinipili? Ate Muking, huwag mo nang sisihin si Kuya Yuanjiang. Ako ang may kasalanan. Ako ang mali. Muking. Ang galing mong magpaliwanag. Mukhang sobrang binabi namin kayo dati. Swipe mo na yung card. Anong hinihintay mo? Bayaran na. Sigurado ka bang kaya mong bayaran to? Gaano ba kamahal yung mga alahas na yan? Bilisan mo na. Sage. Failed ang pag-swipe. Ano? Failed ang pag-swipe. Ano nang sabi ko?
hindi mo kaya. Hindi dapat ito, yay gold card ito ng bangko. Napakataas ng limit, paano hindi ito mag-swipe, oy ayan. Ganitong ordinaryong gold card, nahihiya ka pa bang gamitin? Kahit anong alahas sa aming tindahan, napakamahal ng halaga. Kung hindi kayang bilhin, hindi talaga kayang bilhin, anak uwi ka na. Huwag ka nang magpahiya sa labas, makinig ka. Muking, sinadya mo ba ito? Anong karapatan mo pa magpanggap dito? May pera ka ba? Sino ang nagsabing hindi niya kayang magpangga? Hintayin mo. Umalis ka. Card mo. Ate, kahit 10% lang ang diskwento, hindi ko pa rin kayang bilhin. Hindi 10%, 100% ang diskwento. Matagumpay ang pag-swipe ng card. Oh, okay na, Kay na. Ngayon, sayo na ang mga alahas na ito. Bumaba kayo agad, ipak ang mga alahas na ito. Para sa dalaga. Muking, saan galing ang pera mo? Ninakaw mo ba ang pera mo? Kailan mo babaguhin ang masamang ugali mong magnakaw ng pera? Saan galing ang pera ng batang babae? Ano bang pakialam mo, magnanakaw pa? Marami ka bang pera sa katawan para manakaw? Wala namang pera. Huwag ka nang magpanggap bilang boss, guard. Palabasin silang dalawa. Huwag mo akong hawakan, ako ang presidente ng Gu Corporation. Adik na sa pag-arte bilang boss, masakit na sa mata, ay. Dalaga, huwag ka nang magalit sa ganoong klaseng tao. Huwag kang mag-alala, ikakasal ka sa pamilya namin. Sa pamilya namin, itong gwapo at matipunong lalaki. Siguradong mamahalin ka niya habang buhay, ha? Kaya kitang mahalin habang buhay. Salamat ate, pero napakamahal ng mga alahas na ito. Ibinebenta mo ito sa napakababang presyo, magkakaproblema ka. Bawiin na lang natin, ang singsing na ito lang ang kukunin namin. Ay naku, huwag mo akong tawaging ate, tita na lang. Medyo matanda na ako, maganda lang ang pangangatawan. Kunin mo na ang lahat ng alahas na ito. Huwag kang mag-alala tita. Walang problema, itong lalaki, tama ba? Tanggapin mo na ito ay munting regalo mula sa aming tita. Nga, kung hindi mo tatanggapin. Wala kang respeto sa akin, napakagandang alahas. Dapat sa mabait na batang tulad mo ito isuot. Ay naku, ano ba ito, tita ba? May mali ba akong nasabi? Wala, naalala ko lang ang dating pamilya ko dahil sa inyo. Sa totoo lang, mabuti naman sila sa akin noon. Sige, sige. Mula ngayon, ituring mo na akong kapamilya. Puntahan mo lang ako kung may oras ka. Di ba? Ay, ang ganda naman. Tulungan mo kong ayusin tong isang bagay. Anong nangyari? Yung Muking na to, nakakagigil. Inaapi na naman ni Muking si Xiao Xiao. Muking, inutusan kitang bumalik ka agad sa Mu family. Kung hindi ako, Nasa bridal shop si Muking, nagpa-fitting ng wedding gown. Di siya makakasagot ng tawag. ano? Sino ka? Bakit nasa iyo ang phone ni Muking? Sayo? Kapatid mo siya, di ba? Ako ang asawa niya. Pagkatapos ng 3 araw, yan na ang kasal namin ni King. Kung gusto mong dumalo at magbigay ng blessing, welcome ka. Kung ayaw mo, okay lang din. Sa akin ay pagkakatiwala ang kaligayahan niya sa buong buhay niya. Wala na kayong kinalaman doon. Naiintindihan mo? Jinchen. King, pasensya na. Ayoko lang kasing. Wala ka namang ginawang mali. Bakit ka humihingi ng tawad? At saka, dapat ako ang magpasalamat. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin at sa pagpili sa akin. Masaya ako. King. Ang ganda-ganda mo. Grabe,
Wala na talagang respeto. Nasa bridal shop si Muking. Nagpa-fitting ng wedding gown para ikasal. Ako na kapatid niya. Bakit wala man lang akong kaalam-alam? Ang kapal ng mukha. Kaya pala bawat pag-alis ni Muking ng bahay, ang lakas ng loob niya. Dahil pala, gumagastos siya ng pera ko nang walang pakundangan. Bigay mo sa akin yang phone. Ay block mo agad ang card ni Muking. Gagawin kong wala siyang magastos kahit piso. Presidente mo, 3 taon na ang nakalipas nang i-block mo yon. Yung supplementary card ni MS Muking, hindi na na-unblock. Impossible. Yung monthly company share ko at allowance niya. Sa supplementary card, yon dinadeposito. Kung hindi ko ibibigay sa kanya, magwawala yan sa akin. Pero 3 taon na ang nakalilipas. Inilipat mo na ang company share. At allowance kay Xiao Xiao. Nakalimutan mo na? Paano siya nabuhay nitong 3 taon? Baka naman. 3 taon na siyang hindi gumamit ng kahit isang sentimo mula sa pamilya mo. Kahit na ang issue sa secondary card ay aking pagkukulang. Ngunit talagang nagwawala siya ngayon. Kailangan siyang hanapin agad. Tita Gu, Ano ang ginagawa ninyo dito? paumanhin, biglaan lang. Gusto naming itanong kung nasaan si Muking. Ano ang kinalaman mo kung nasaan siya? Hindi ba hindi mo naman kinikilala ang kapatid na ito? Ma, si Kuya Gigi ay nababahala lang kaya ganyan ang sinabi niya. Sobra na talaga si Muking. May asawa na si Kingting. Ayaw na niya sa iyo. Anong karapatan mo para sabihin iyan? Pwede bang tumahimik ka na? Tita, sa palagay ko, may kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Muking. Kaya ako, Ngayon mo lang nalaman? Saan ka ba nung una? Sinabi ni Kingting na huwag kong sasabihin sa inyo kung nasaan siya. Sabi ni Kingting kung maghihiwalay na, dapat lubusan. kaya, seryoso siya ngayon. Ma, siya naman ang unang nagkamali. Inalikuran pa niya ang kanyang childhood friend at tunay na kuya. Napakasakit naman. Sakit ang ulo mo. Lahat ng atensyon ninyo ay kay Zhao Xiao Xiao lang. Ilang masamang bagay na ang ginawa ninyo kay Kingting. Ilang beses ninyo siya nasaktan. Wala ba kayong malay? Tita, ako ang may kasalanan. Huwag ninyong sisihin ang 2 kuya. Alam mong may kasalanan ka. Lumayo ka sa harap ko. Nagpapanggap ka pa. Sarili kong anak at ang batang nakita kong lumaki. Pagsasabihan ko lang, ano ang pakialam mo? Ma, bakit mo sinaktan si Xiao Xiao? Wala naman siyang kinalaman. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis. Mga walang malay na bagay, huwag ninyong asahan na malaman ninyo. Ang balita tungkol kay Kingting mula sa akin. Abala na kami. Huwag muna kayong mag-alala. Kapag humupa na ang galit ni Ate Muking, tiyak na babalik siya. Sobrang binabilang namin siya. Kapag nakita ko siya, alagang papag-apologisihin ko siya ng maayos. Muking, nasaan ka na ba? May bago akong balita. Inatan pamilya siya, inasa noong nakamaal. Ang nobya ay si Muking. Pansamantalang hindi malinaw ang personal na impormasyon. Ano? Pakakasalan ng binata ng pamilya Jiang si Muking? Ito. Anong biro ito? Kuya Yuan Jiang, huwag muna kayong mag-alala. Ate Muking at ang binata ng pamilya Jiang. Talagang magkaibang mundo sila. Baka naman, posibleng magkapangalan lang. Tama. Yung nakita natin noon na lalaking iyon, paano pwedeng maging siya ang binata ng pamilya Jiang? Tiyak na magkapangalan lang ito. At saka, kung talagang pakakasalan ng pamilya Jiang si Muking, paano hindi ka nila sasabihan? Dapat aksidente lang ito. Pero itong pagkakataon ni Muking, sobra na talaga. Kapag nakita ko siya, talagang sasawayin ko siya ng maayos. Bakit nagpadala sa akin ng napakaraming pera si tita? Kingting, maligayang pag-aasawa. Hindi ako makakadalo sa kasal mo. Ito na lang muna bilang regalo. Tanggapin mo ito at maging masaya ka palagi. Nga pala, nitong mga nakaraang araw, hinahanap ka ng kapatid mo at ng anak ko. Sana hindi ka nila naabala. Muking, ikaw. Seryoso ka na talaga ngayon? Tulad na nakikita mo. Mag-aasawa na ako. Nakipagkasundo ka na sa akin. Bakit ka pa mag-asawa? Alam mo palang may kasunduan tayo. Bakit ka pa nag-propose kay Suxiao Xiao? Ngayon, may mukha ka pa bang banggitin ang kasunduan natin? Nakakadiri ka. Tinutulungan ko lang siyang matupad ang isang pangarap. Ikaw. Alam ko na, naiinggit ka lang kay Xiao Xiao, di ba? Halika na, huwag ka nang magpahiya rito. Hindi ako aalis. Hindi ako nagbibiro, talagang ikakasal na ako. Magkakaroon na ako ng sariling pamilya. Mula ngayon, ikaw kayong lahat. Wala nang kinalaman sa akin. Muking.
Ang pag-asawa ay hindi biro. Huwag kang mag-arte. Kapag ikinasal ka sa ganyang lalaki, maghihinayang ka habang buhay. Ang tanging pinaghihinayangan ko sa buhay ko ay hindi kita iniwan ng mas maaga. Muking, pumunta kami rito para bigyan ka ng pagkakataon. Tama na iyan. Kung hindi, Babalikin mo ako kapag na. Magbigay ng dugo para kay Zoxia Oxiao. Kailangan ko ba kayong paalalahanan? Ako si Muking, wala akong utang sa kahit sino sa inyo. ikaw, Yuan Jiang. Muking, ganito na lang. Umuwi ka muna kasama ako. Pag-usapan natin na maayos, okay? Wala akong mapag-uusapan sa inyo. Muking, ang itsura mo ay ordinaryo lang. Wala ka ring anumang espesyal na kakayahan. Kaya lang dahil nakita niyang, ikaw ay anak na babae ng pamilya mo. Kaya siya pumayag na pakasalan ka. Kaya ibig sabihin hindi ako karapat-dapat? Muking, kung babalik ka kasama ko, mananatili ka pa ring anak ng pamilya mo. Tama, Jine. Hindi na ako babalik sa pamilya mo. Kung hindi kayo pumunta dito ngayon para dumalo sa aking kasal, bigyan niyo na lang ng paggalang ang dating samahan at umalis na kayo ng disente, okay ba? Simula ngayon, bawat isa ay tatahakin ang sariling landas. Hindi na manghihimasok sa isa't isa. Muking, kung magpapatuloy ka sa iyong katigasan ng ulo, tatanggalin na kita sa talaan ng pamilya mo. Pagsapit ng panahon na yon, ang inyong kasal ay magiging isang ganap na katatawanan. Gawin mo ang kahit anong gusto mo, matagal ko nang tinanggap na. Ako na mismo ay isang katatawanan. Wala na akong pakialam kung madagdagan pa ng isa. Muking, kuya mo ako, may karapatang pangalagaan ka. Inutusan kong sumama ka sa akin ngayon pauwi. Tama iyan. Hindi ka pwede magpakasal sa kanya, sumama ka sa amin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Okay ka lang ba? Anong gusto mong gawin sa kanila? Kung hindi ikaw, sino siya? Siya ang aking asawa, Jiang Jinchen. Kung mag-act ka lang, mag-aral ka naman ng mabuti. Tutuloy natin ito. Paano siya magiging Jiang Jinchen? Muking, paano ka pwede makasama ang anak ng pamilya Jiang? Walang hiya ka. May dignidad pa ang pamilya mo. Sumama ka sa akin ngayon. Tingnan mo nga. Sino ako talaga? Ikaw ba talaga ang panganay na Jiang? Jiang Jinchen. Kung ayaw ni Muking, walang makakapag-alis sa kanya. Hindi biro ang kasal ko. At hindi na rin ako babalik sa inyo. Ayaw ko nang makipag-away sa inyo. Ako na ngayon ang legal na asawa ni Muking. Ako ang bahala sa kanya. Umalis na kayong dalawa. Ang Jiang family sa Beijing ay hindi ko kayang kalabanin. Muking, kung pakakasalan mo siya, ikaw lang ang masasaktan. Sumama ka na sa akin, okay? Muking, na magbigay ng dugo sa isa pang babae. Tapos sabi mo kapatid mo siya. Gusto mo pa siyang kunin? Ano ba ang alam mo? At ikaw, nangako ka ng matatag pero hindi mo tinupad. Gaya mong basura, hindi karapat-dapat sa hapag. Samantalang ako, itinuring ko siyang pamilya. Pinagkatiwalaan at pinrotektahan ko siya. King. Gusto mo bang maging pamilya ko? Gusto ko. Muking, ano ang pinagmamalaki mo? Ang ganyang klase mong tao, hindi man lang pantay sa daliri ni Xiao Xiao. Guyuan Jiang, tumahimik ka nga. Ngayon, si Muking ang ayaw sa atin. Wala na akong kapatid na ganyan. Pero may Xiao Xiao pa tayo. Hindi mo pa sinabi na gusto mo si Xiao Xiao. Bilang tunay mong kapatid? King, huwag kang maniwala sa kanya. Wala akong pakialam kung gusto ninyong ituring si Xiao Xiao. Bilang tunay na kapatid o karelasyon. Hindi na importante sa akin yan. Wala akong pakialam. Ang hiling ko lang, huwag na kayong manggulo sa buhay ko, okay? King, ikaw lang ang natitirang pamilya ko. Paano ko kayang itatakwil ang kapatid kong ito? Sumama ka sa akin, alagaan kitang pang prinsesa, okay? Hindi na. Masamang tao ka, ayaw na kita. Binigyan ko kayo ng pagkakataon pero hindi niyo pinahalagahan. Huwag niyong sisihin ako. Mga tao, itapon niyo silang dalawa. Bitiwan ninyo ako. Muking, talaga bang itatakwil mo ang tunay mong kapatid? Huwag kang magalit, ako na ang bahala sa kanila. Gusto kong gawin ito sa sarili ko. Muziji,
Sinasabi mong masama ang loob ko. Pero kayo ang walang. Batayan na ininsulto ako, kinontrol at sinaktan ako. Ngayon ako pa ang masama ang loob. Ikaw talaga ang nauna. Ano ang nauna ako? Ako ang naunang nanakit kay Zoxiao. Pero yung mga bagay na yun, inimbestigahan nyo ba? Maraming bagay. Ay galing lang sa bibig ni Zoxiao. Hindi ba? Ate, ang ganda at ang pino ng listik mo. Ang swerte mo naman. Kakabukas lang nito, kung gusto mo, sayo na ito. Ahit wala akong kera. Pero hindi mo naman kailangan na ganun ako iinsulto. Muking, inapi mo na naman siya. Xiao, anong nangyari? Huwag mong sisihin si Atmuking. Ako lang, hindi ako nakatayo ng maayos kaya aksidente akong nahulog. Si Muking na naman ito. Nakipagkalokohan sa labas hanggang umaga bago umuwi. Meron ka pa bang pamilya sa isip mo? Wala, nag-overtime ako sa opisina. Nagdadahilan ka pa. Nakita ka ni Xiao sa club. Dati hindi ko maintindihan kung bakit. Ako ang matagal na ninyong kilala. 20 mahigit na taon. Pero naniniwala kayo sa isang taong kakilala lang. Zoxiao. Dahil lang sa kanyang salita. Ako ang tingin ninyong pasaway, maarte. At sinungaling. Iniharap ko na ang ebidensya. Sa inyo, pero binaliwala ninyo. Ngayon naiintindihan ko na, hindi kayo hindi naniniwala sa akin. Naniniwala lang kayo sa sarili ninyo. Sige, hindi ko ito ipipilit. Pero tao rin ako, nasasaktan rin ako. Hindi ninyo ako magagamit na handog para sa nararamdaman ninyo kay Zoxiao. King. Tapos na ang mga nangyari. Bakit mo pa kailangan banggitin? King. Umuwi ka na sa bahay. May utang sa iyo ang kuya mo. Sa susunod, babawiin ko lahat. Tapos na yon. Ano pa bang pag-usapan? Ang mahalaga ay ang hinaharap. Ay sa susunod, gagawin ko sa iyo ang ginagawa ko kay Xiao. Hindi ba ganun na lang? Hindi. Hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ang kompensasyon nyo. Ang gusto ko lang ngayon, umalis kayo sa harap ko. Hindi ba niyo naiintindihan? Hanggang dito na lang ang sasabihin ko. Umalis na kayo, pakiusap. Sex, Muking, matapang ka. Ito na ang huling pagkakataong bibigyan kita ng mukha. Wala nang susunod. Muking, kung wala ang suporta ng pamilya mo, hindi ka makakaharap ng mataas kapag napangasawa mo na siya. Sigurado ka bang gusto mong tapusin na ang lahat sa tin? Sigurado ako. Dalhin niyo siya. Kuya Ziji, Kuya Yuanjiang, kayo. Ayaw pa ring bumalik ni Ate Muking. Baka, totoong siya ang prinsip ng pamilya Jiang? Mukhang ganun nga. Naku, galit na galit pa si Ate Muking. Paano kung talagang mapangasawa niya ang prinsip ng pamilya Jiang, baka gawan niya ng masama ang pamilya mo at pamilya Gu. Anong sinabi mo? Ulitin mo, manager mo. Nalaman namin na si Muking ay umili ng asawa sa mga lalaking host sa isang club. Bukod pa roon. Si Muking ay may-ari ng real estate company na tao na. Singyang, itong mga nakaraang taon, siya ay nabubuhay. Sa kita mula sa real estate company. Ganon pala. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ako mismo ang magsosorry. Sandali. Kung ayaw makinig ng kapatid kong ito, bilang kuya niya, kailangan ko siyang disiplinahin. Hala, sige na. Okay lang yan, 2 basura lang naman yon. Magpipicture pa tayo mamaya.
Groom at bride, pwede na kayong maghanda para sa seremonya. CJ, Hoy, Xiao Li. Ano nang sinabi mo? anong nangyari? Sinyang. Iyon ang kumpanya ko. Lahat ng business partners ko nag-terminate ng kontrata. Tumigil na lahat ng proyekto ng kumpanya. Paano na to? Kailangan kong. Pasensya na, kailangan kong pumunta sa opisina. Pasensya na. Hoy, maaari akong tumulong. Paano na yung kasal? Hoy, kanselahin ang kasal. At imbestigahan mo kung sino sa likod ng Starglow. Ang may kagagawan nito. Ang Gu at Mu clans ang sabay-sabay na nagkalat ng balita. Pinagbawalan ang pakikipagtulungan sa atin. Ngayon, lahat ng maliliit at malalaking kumpanya sa Jiangcheng. Ayaw nilang magalis sa kanila, Boss Mu. Baka dapat tayo na lang ang umayos. Imposibleng mangyari yan. Muking, alam mo na ba ang pagkakamali mo? Kung alam mo na, umuwi ka na. Huwag mong pilitin akong gawing masyadong pangit. Ang sitwasyon, Lagi kong pinangangalagaan ng maayos ang Starglow. Wala akong kinalaman sa kahit anong proyekto ng Gu at Mu clans. Ngayon, kayo ang pumipilit sa akin. ikaw ay taga Muklan. Ang Muklan ang dapat mong tirahan. Huwag mong kalimutan. Noong namatay ang lola natin, paano ka sumumpa? Lola, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magkasama ko si Kuya. Napamahalaan ng maayos ang Muklan. Hindi kita at sina Mama at Papa ikahihiya. Sa loob ng maraming taon, ang mga proyekto ng Muklan. Lagi kong ginagawa ng maayos. Wala akong konsensya. Ikaw ang kabaligtaran. Pinapilit mo akong ibigay ang posisyon ng Vice President. Kay Zhou Xiao. Ngayon, sinasabi mo pa na ako ang nagpabaya sa Muklan. Ako ang may kasalanan. Hayaan mo akong humingi ng tawad kay Ate Muking. Xiao Xiao, wala itong kinalaman sa'yo. Muking, kung may respeto ka pa, sa akin bilang kuya mo at sa Muklan, umuwi ka na. Hindi talaga ako uwi. Kuya, kung may natitira pang pagmamahal sa akin bilang kapatid. Nakikiusap ako, hayaan mo na ang Starglow. Binibigyan kita ng mukha, Muking, di ba? Naniniwala ka ba? Na isang salita ko lang, mabubuwag na ang walang kwentang kumpanyang to? Boss Mu, ano ang susunod nating gagawin? Ano ang gagawin? Ngayon, lahat ng maliliit na kumpanya sa Yongcheng ayaw makipagtulungan sa atin. Kailangan nating humanap ng mas malaki at mas malakas na kumpanya. Hindi ako naniniwala na ang Gu at Mu clans lang ang makakapangyari rito. Huanjing, ito na ang proyekto. Basta makuha lang natin ang proyektong ito. Ligtas na ang Starglow. Huanjing Group. Ito ang nangungunang kumpanya sa Tsina. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, iyak na lalago ng husto ang ating negosyo. Ero, Boss Mu. Maliit lang ang kumpanya natin, baka hindi nila tayo pansinin. Pwede ba akong pumasok? Boss Mu, maghahanda na ako para sa bidding ng proyekto. Alam kong hindi ka pa kumakain kahit gaano ka kabisi sa trabaho. Huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan. Yung... Pusal. Huwag kang mag-alala sa kasal, naayos ko na ang lahat. Parang palagi na lang akong nagiging pabigat sa'yo. Ako, Mag-asawa tayo at saka natural lang natulungan kita. Hindi ba dapat yon? bakit? Ang bait-bait mo sa akin. Dahil gusto kita at... Matagal na. Anong ginagawa ninyo? Pahalang magalit ako, sinadya mo, ibinenta mo pa ang sarili mo, di ba? Sinong nagpahintulot sa'yo? Guard, palayasin niyo siya. Ako ang nobyo ng presidente ninyo. Guyo Anjiang, sinabi ko na sa'yo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ano ba talaga ang pakay mo sa pagpunta rito? Naimbestigahan ko na ang taong ito. Isa siyang nagbebenta sa isang club. Hindi ka ba nandidiri? Tama na. Huwag kang makialam sa buhay ko. Kung yan lang ang sasabihin mo. Huwag mo nang ituloy. Maayos akong nakikipag-usap sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sage. Sasabihin ko ang gusto mong marinig. Ang Huanjing Group, hindi ba? Gustong-gusto mong makipagtulungan? Pero isang malaking grupo yan. Paano nila lalampasan ang mga Gu at Mu para piliin ang maliit mong kumpanya? Napag-usapan na namin sa loob. Ang bidding ay formalidad na lang.
Bakit hindi ko narinig yon? Naitalaga na ang kontrata. Kanino kayo nakipag-usap? Anong pakialam mo? Hindi mahalaga kung kanino, Muking. Binibigyan kita ng 2 kapipilian. Una, hiwalayan mo ang lalaking ito. Mananatili kang anak ng pamilyang Mu at ang aking nobya. Kung hindi, ang liit na kumpanya mo, malapit ng mabangkarote, at itong gwapong to, ay iwan ka rin agad. Wala ka ng anuman. Una, hindi kami maghihiwalay ni Muking. Pangalawa, hindi mababangkarote ang kumpanya namin. Pangatlo, ang kontrata ng Huanjing ay sa amin din. Ang yabang mo. Ang sagot niya ay sagot ko rin. Hindi ka welcome dito. Ikaw na ba ang aalis? O ipapaalis kita sa kanya? Sige. Hintayin mo lang ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hi. Ate Muking, mas pipiliin pa niyang makasama yung gayong lalaki at maghintay ng pagbagsak ng kumpanya kaysa bumalik. Mukhang galit na galit talaga siya sa atin. Matigas ang ulo. Akala ba niya? Hindi ko siya kayang saktan? Ipaalam sa lahat, buong buo ang pagbabawal sa sinyang. Gagawin kong wala siyang pagkakataon na dumalo sa bidding. Hoy, si Yao Li. Ano? Pumayag silang makipagtulungan sa akin. Ang ganda. Kaya siguraduhin mo ang mga detalye ng kontrata. Kung walang problema, bukas na tayo pipirma. CJ, Tama na, oras na para magpahinga. pero ako. Huwag na pero. Mas mahalaga ang kalusugan kaysa trabaho. Ipangako mo sa akin, ngayon walang ibang isipin kundi matulog. CJ. Good night. Bakit nasa kwarto ko ka? Natatakot ka sa kulog. Baka hindi ka makatulog mag-isa. At saka, hindi ba't kasal na tayo? Dapat lang na magkatabi tayong matulog. Paano mo nalaman na natatakot ako sa kulog? At sinabi mo rin dati na magkakilala tayo. Talaga bang wala ka nang naalala? Noon, sa rooftop, Ikaw yun. ano sa tingin mo? Hindi ba tadhana yon? Baka nga talagang itinakda ng langit. Muziji at Wiwanjiang. Itinapon nila ako ng ganun-ganun lang dahil ang huling hantungan ko. Ay hindi naman talaga sila, di ba? Tatlong araw na, ganap ng pinagbawalan si Xingyang. Pero si Ate Muking, hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik para humingi ng paumanhin. Baka naman, talagang may hinanakit siya sa atin. At hindi na talaga babalik. Hindi siya magkakalakas loob. Ako ang kuya niya. Kailangan niyang sundin ako. Pinatigil ko ang negosyo niya. Wala nang pag-unlad ang kumpanya niya. Tingnan natin kung gaano pa katatagal. Ang pagsasama nila ng lalaking yon. Xiao Xiao. Mabait ka masyado. Ginawan ka na niya ng ganun. Nag-aalala ka pa rin sa kanya. Magpahinga ka na. Bukas, may bidding pa tayo sa Huanjing. Xiao Xiao. Sa bidding bukas. Ikaw ang magiging pinakamagandang prinsesa. Mula bukas, malalaman ng buong high society ng Yuncheng kung sino ka talaga. Kuya, salamat sa inyo. Ang babait ninyo sa akin. Sa bidding bukas. Siguradong papayuko ko si Muking para humingi ng tawad sa akin.
Sa totoo lang, hindi mo dapat sinamahan ako ngayon. Ang bidding ngayon, baka hindi gaanong maayos. Huwag ka nang mag-alala. Sa tingin ko, magiging maayos ang lahat ngayon. Sumang-ayon naman ang Huan Jing na makipagtulungan sa'yo, di ba? Pero sina mo Ziji at Guyuan Jiang. Sila. Nagkaisa sila sa Yoncheng para ipagbawalan ako. Natatakot ako baka malaman ng Huan Jing. At maapektuhan ang pakikipagtulungan natin. Huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin. Pinapangako ko walang problema. Okay. Okay. Pupunta na ako doon. Pasensya na. May kailangan akong asikasuhin. Magkita na lang tayo. Sa dinner mamaya, okay? Okay. Muking. Anong ginagawa mo kasama yung lalaki sa harap ng maraming tao? Ginoong Gu, may asawa na ako. Ang pagiging malapit ko sa asawa ko. Ano na kinalaman mo doon? Muking, hanggang kailan ka magpapangga? Yung lalaki, isa lang yan, na bartender. Pekri ng marriage certificate mo, di ba? Ano man ang isipin mo, umalis ka nga dyan. Muking. Alam mo, hindi maaring walang kinalaman si Yuan Yang. Ikaw pa. Anong kinalaman ko sa kanya? Isang dayuhan lang siya. Panahon na ngayon ng batas, gusto mo bang? Gawin akong pilitan niya? Anong sinasabi mo, Muking, naiinggit ka lang? Dahil masyado mong pinagbibigyan si Xiao Xiao. Pero dapat mong pag-isipan ang sarili mong problema. Bakit mo kailangang kontrahin si Xiao Xiao? Okay lang, dahil mas matagal nang kakilala ni At Muking kayo, hindi ko. Ipagpapatuloy ang pag-isip nito. Tingnan mo, ang bait ni Xiao Xiao sa'yo. Bakit mo kailangang kontrahin siya? Mabait sa akin. Sino ba ang kumukontra sa kanino? Alam mo sa sarili mo. Kuya Yuan Jiang, Gusto mo silang dalawa? Sige, ibibigay ko sa iyo. Dahil wala akong pakialam. Ziji. Mukhang seryoso. Si Muking ngayon, huwag kang mag-alala, gusto lang niyang laktawan tayo. At pirmahan ang kontrata sa Huanjing. Pag pinalayas siya ng Huanjing, malalaman niyang wala siyang kwenta kapag wala tayo. Ama, Kuya Yuan Jiang, huwag ka nang magalit. Baka magalit pa si At Muking. At kailangan mo siyang aliwin. hindi ko siya aliwin. Masyadong sumobra si Muking ngayon. Maliban na lang kung humingi siya ng tawad sa amin tatlo. Kung hindi, hindi ko siya kailanman patatawarin. Huwag kang mag-alala, kahit kapatid ko siya. Hindi ko siya pagtatakpan. Sige, alis na tayo. Ang saya-saya ko ngayon. Nakita ko si At Muking. Kakausapin ko siya ng maayos, baka sakaling magbago ang isip niya pagkatapos. At yak nahihingi siya ng tawad sa inyong dalawa. Xiao Xiao, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero si Muking kasi, napaka-unreasonable niya nitong mga nakaraang araw. Natatakot akong masaktan ka. Hindi naman, naniniwala ako kay At Muking. Tiyak na hindi siya ganoong klaseng tao. Huwag kang mag-alala. Xiao Xiao. Sige, kausapin mo siya ng maayos. Matanda na pero ayaw pa rin sumunod sa utos. Mas maganda sana. Huwag kang mag-alala, Kuya Ziji. Maraming tao sa bidding ngayon. Pumunta ka't alamin ang sitwasyon. Sige. Wala akong sasabihin sa'yo. Kilala mo ba ito? Sing-sing ng nanay ko. Bakit na sa'yo? Nakita ko sa kwarto ni Kuya Ziji. Sinabi kong gusto ko itong sing-sing. Kaya binigay niya sa akin. At Muking. Maganda ba sa akin itong sing-sing? Pamana ng nanay ko yan. Anong karapatan ni Muziji na ibigay sa'yo? Kasi gusto niya ako. Hindi lang itong maliit na sing-sing. Kahit mga pamana ng magulang mo, akin lahat. Pero, maganda naman talaga ang kulay nito. Sing-sing ng nanay ko yan. Hindi mo karapat-dapat, masamang tao ka.
Ibalik mo. Gusto mo. Sayang. Masama ang mood ko ngayon. Umalis ka na. Bakit ka pa nagpapakita sa dalawang kuya? Umalis na nga ako. Ano pa bang gusto mo? Malalaman mo mamaya. Xiao, Xiao. Ayos ka lang ba, Xiao Xiao? Kuya Yuanjiang. Nakita ni Ate Muking ang singsing ko. Tapos tinulak niya ako at kinuha ang singsing. Muking, kulang ka sa disiplina. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tamang asal. Huwag mong sasaktan ang asawa ko. Gusto mo bang mamatay? Bitawan mo. Jinchen, ako na ang bahala. Ayokong maabala ka. Mahalaga sa akin ang bidding na ito. Ayos ka lang ba? Muking, ako ang tunay mong kapatid. Naawa ka sa isang dayuhan? Kuya, tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka pa bang kuya? Dayuhan din siya, pero ikaw para sa isang dayuhan. Hahampasin mo ang sarili mong kapatid. Karapat-dapat ka bang maging kuya ko? Talaga bang ako ang nagkamali? At Muking, tama siya. Wala akong katulad niyang pinagmulan. Hindi tulad niya. Mayroon siyang napakagandang kuya at isang nobyo. Ang katulad ko, paano makakasuot ng singsing ng pamilya mo? Talaga bang sinabi mo iyon? Muking, masyado kang masama. Ako. Kahit sinabi ko, ano naman? Singsing ito ni nanay. Bago siya namatay, sinabing para lang sa pamilya mo. Anong karapatan mong ibigay sa kanya? Isang maliit na singsing, kanino ko ibibigay? Kailangan ba ng pahintulot mo, ama? At ang aming Xiao Xiao, napakadalisay at mabait. Mas mabuti siya ng libo-libong bises kaysa sa iyo. Isang basag na singsing lang ito. Kung gusto ng aming Xiao Xiao ang mga bituin sa langit, ibibigay ko sa kanya. Mabuti, napakabuti. Kung lahat kayo ay nag-iisip, mabuti si Zhou Xiao. Mula ngayon, hindi na ako kapatid mo. Kuya, ito ang huling pagkakataon na tatawagin kita nito. Mula ngayon, ang relasyon nating magkapatid, tulad ng basong ito. Muking, ano ang sinasabi mo? Si Ziji ang tunay mong kapatid. Makikipaghiwalay ka sa kanya? Kuya, mula nang dumating si Zhou Xiao. Sa puso niya, si Zhou Xiao ay mas mabuti sa akin ng 100 beses. 1,000 beses para kay Zhou Xiao. Maaaring saktan ako ng walang pakundangan ang ganoong kuya. Hindi ko kailangan. Paano naman ako? Ayaw mo na rin ba sa akin? Buyo Anjiang, bukod sa paglaki nating magkasama, mayroon pa bang ibang relasyon tayo? Ako ang iyong nobyo. Nobyo. Ngayon, niyayakap mo ang ibang babae at ipinagtatanggol siya. Pinapag-apologize mo ako sa kanya at sinasabi mong ikaw ang nobyo ko. Buyo Anjiang, mas walang hiya ka pa kay Muziji. Ikaw, Sa tingin ko, malinaw na ang sinabi ni Muking. Ayaw na niyang makita kayo kaya kung muling mang-aasar kayo sa kanya sa hinaharap, panagutan niyo ang mga kahinatnan. ano ka ba? May kapatan ka bang magsalita? Asawa ko siya, pakiusap, magsalita kayo ng may respeto. Ate Muking, okay lang kung nagsinungaling ka sa amin. Pero huwag mo namang lokohin ang sarili mo. Siya ay isang empleyado lamang sa isang club. Kahit magpakasal kayo, wala pa rin siyang karapatan na pumasok sa business dinner ng Huanjing Group. Nga pala, paano kung malaman ng chairman ng Huanjing ang bagay na ito? Baka magalit siya sa atin. Muking, malalaman mo rin agad. Kung wala ang Mu at Gu families, wala ka. Guardia, ito ay business dinner ng Huanjing. Nagkakagulo pa kayo rito. Gusto ninyong mamatay. Sa tingin ko, sila ang nagkakagulo. Lahat ng mga narito ngayon ay mga kilalang tao sa Yuncheng. Mga kilalang tao. Nasaan ang inyong imbitasyon? Miss, pakiusap, ipakita ang iyong imbitasyon. Imbitasyon. Muking,
Alam mo ba kung paano ka pagtatawanan ng buong Yuncheng? Kung paalisin ka ng Huanjing Group sa dinner na ito. Yon ang problema ko, wala kayong kinalaman doon. At Muking, baka naman. Mag-apologis ka na lang sa dalawang kuya. Basta't tapat ang paghingi mo ng tawad, naniniwala ako na hindi ka pagagalitan ng dalawang kuya. Xiao Xiao, ang bait-bait mo talaga. Ginawa na niya yon sa'yo, ipinagtatanggol mo pa siya. Okay lang, Kuya Ziji. Ate Muking, pamilya pa rin naman natin siya. Zoxia Oxiao, huwag kang magkunwari. Huwag kang mag-alala, ang mga salitang binibitawan ko ay hindi kasi nungalingan ang dalawang lalaking ito. Sa'yo na sila mula ngayon. Ate Muking, huwag kang magsalita ng ganyan. Muking, kanina pa ako. Nanonood lang ng matagal. Palagi kitang pinapanood na inaapi si Xiao Xiao. Kailangan ba talagang maging masakit ang mga salita mo? Tama, sa mga estranghero, hindi ko kailangang maging mapagpanggap. Hindi ba? Miss, hindi ako interesado sa personal na usapin ninyo. Kung wala kang invitation, umalis ka na lang. Pasensya na, nang makipag-ugnayan ang Huanjing sa amin. Walang binanggit tungkol sa invitation. Kung wala kang invitation, huwag kang magalit kung magkakaroon ng problema. Sandali. Dilatan inyo ang mga mata ninyo at tingnan ng mabuti. Kung kailangan ba talaga ng invitation? Ito ang jade pendant ng chairman. Kapag may ganito, ituturing ka ng buong Huanjing Group bilang EIE, ang invitation na ito. Siyempre, hindi na kailangan. Impossible ito. Ang jade pendant ng chairman ng Huanjing Group. Paano nasa kanya? Alam ko na. Ninakaw niya ito, ang simbolo ng chairman. Madaling nakawin ba iyan? Pinapayuhan ko kayong maging magalang sa pagsasalita. Kung lalapastanganin pa ninyo ang bisita, kahit may invitation, papaalisin ko kayo, ikaw. Kuya Ziji, huwag ka nang magalit. Malapit nang i-announce ang pag-sign ng kontrata, ang taong ito. Kahit saan pa niya nakuha ang jet pendant ng chairman, sa tingin ko, hindi niya makokontrol ang mahalagang kontratang ito. Xiao Xiao, tama ka pa rin. Ang pamilya mo at Gu ay nag-issue na ng boycott order laban sa iyo. Tingnan natin kung ilang araw pa kayo makakapag-ingay. Sinabi ko na, hindi ninyo kailangang mag-alala sa mga bagay ko. Ikaw. Manager Zhang. Ang ating partnership, MR Mu, magpakalmot ka muna. Ang partner ng Huanjing ay i-announce ko na agad. Muking. Kung gusto mong makipagkontrata sa Huanjing Group, maliban sa akin at kay Ziji na makakatulong sa iyo, sino pa ang makakatulong sa iyo? Kung hindi matutuloy ang kontrata sa pagkakataong ito, ang Xinjiang ay tuluyang babagsak. Nandito ako. Muking. Ikaw at ang lalaking ito, napakalantaran ninyo. Inisip mo ba ang nararamdaman ko? Guyuan Jiang, may kinalaman ba ako sa iyo? Ito ang asawa ko, maging magalang ka sa pagsasalita. Tara na. Handa. Huwag mong pagsisihan mamaya. Tahimik kayo. Ipapahayag ko na, ang napili ng Huanjing Group na kontrata ay ang Xinjiang Group. Tayo ang napili. Congratulations, MS Mu. Tayo talaga ang pinili ng Huanjing. Ang plano ni MS Mu ang pinakamaganda sa lahat. Bagamat maliit ang Xinjiang, naniniwala kami. Magagampanan mo ng maayos ang proyektong ito. CJ, sabihin mo rin sa presidente. Gagawin namin ng maayos. Muking, nakipagkontrata ka sa kanila. Hindi mo na ako kailangan. Di mo ka ba naiintindihan? Hindi dahil nakipagkontrata ako sa Huanjing. Kaya di kita kailangan. Kundi dahil kayo ang unang nagtaksil sa akin. Ilang taon mo nang inaapi si Xiao Xiao. Gumawa ng maaming mali. Ako, ayaw ko lang makita ang ganitong masamang ugali mo. Huwag na, Muking. Di mo yan karapat-dapat. Kakakuha mo lang ng kontrata sa Huanjing. May private business party malapit sa Huanjing. Sasamahan kita para magpakilala at para sa susunod. Kakakuha ka ng maraming orders niya. Sige, tara. Kuya Ziji, anong gagawin natin? Si Muking. Hindi na talaga siya babalik? Kapatid ko si Muking.
Hindi ko hahayaang iwan niya ako. Anong gagawin? Nakipagkontrata na siya sa Huanjing. Wala na tayong paan para kontrolin siya. Masyadong padalos-dalos si Ate Muking. Bagamat nakapirma na siya, pero kung hindi niya matapos ang order, Alam ko na, kapag hindi niya natapos ang kontrata, babalik yan sa akin. Kuya, ito na ang huling pagkakataon na tatawagin kitang ganyan. Mula ngayon, ang relasyon nating magkapatid ay tulad ng basong ito. Kuya Ziggy, sabihin mo. Sabihin mo. Nagkamali ba tayo? Nagkamali ba? Lagi sinasabi ni Muking na hindi siya ang gumawa. Hindi kami naniniwala sa kanya. Pero paano kung totoo ngang hindi siya ang gumawa? Hindi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kung hindi si Muking ang gumawa, si Xiao Xiao kaya ang may gawa. Napakabait ni Xiao Xiao. Paano niya gagawing masama si Muking? Ano ba talaga ang totoo? Kunin mo ang kahon at tingnan mo, malalaman mo. Sabi ni Inang Wu, may ebidensya sa video na ito. Anong ebidensya kaya ang meron? Hindi ba napapanood mo na ito na maraming bises? Bukod sa kanilang dalawa, na naghaharap ng gunting, ano pang ebidensya ang meron? Sabi ni Muking, may ebidensya dito. Hindi ako naniniwala na gagamitin niya ito para lokohin kami. May pangalawang bahagi ang video na ito. Ano? at Muking, sabihin mo. Sasaktan ko muna ang sarili ko, tapos isisisi ko sa iyo. Sino sa kanilang dalawa ang maniniwala sa akin o sa iyo? Hindi. Hindi ito possible. Kaya sa loob ng maraming taon, talaga nga naming pinagbintangan si Muking? Hindi. Kaya, totoo ang sinabi ni Muking. Talagang gusto niyang putulin ang relasyon namin. Pupunta ako sa kanya ngayon. Hoy, hintayin mo ako. Kuya Yuanjiang, ano ang nangyayari sa inyo? Saan kayo pupunta? Kaya pala noon, ikaw ang sinadyang saktan ang sarili mo. Tapos isinisi mo kay Muking. Kuya Yuanjiang, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sa pagitan natin, baka mahindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Kapag nakita ko si Muking, sisingilin kita. Muking, talaga namang hindi ka nawawala. Tiago, alam naming may pagkakamali kami. Pero maaari ba kayong tumulong? Ayusin ninyo ang pagkikita namin ni Muking. Ikaw ang tunay na kapatid ni Muking. Kung hindi mo siya mahanap, saan ko siya hahanapin? Nanay, talaga namin alam ang pagkakamali namin. Kayo, pakiusap, pauwiin na ninyo si Muking. Sasabihin ko sa inyo ang totoo, si Muking ay ikinasal na, hindi na siya babalik. Hindi. Ita, hindi nyo alam. Ang boyfriend ni Muking, trabahador lang sa gabi. Sa mga bar o club. Paano niya kayang pantayan si Muking? Tama siya, ma. Kahit na mali ako sa pagduda kay Muking, hindi dapat. Magpakasal lang siya sa kahit sinong lalaki. Akala mo ba napakaganda-ganda mo? Wala na bang iba? Pwedeng pakasalan? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, ako. Kahit papaano, mas mabuti pa ako kaysa sa isang male model. Anong pakinabang sa akin ng mga sinasabi mo? Desisyon ni Ingling ang pagpapakasal. Wala akong magagawa. Hindi pwede. Ako ang kapatid niya. Hindi ko hayaang magpakasal siya ng basta-basta. Noong huli kayong pumunta, sinabi ko na sa inyo na mabuti ninyong tratuhin si Muking. Sinunod ba ninyo ang sinabi ko? Hindi yon ang ibig sabihin. Mahuwag na kayong magalit. At saka, si Muking, pinalaki ninyo rin. Gusto ba ninyong makita siyang mapahama? Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, hindi siya napahamak, kundi napunta sa isang malaking biyaya. Saan tayo pupunta? Ang lihim naman. Sa totoo lang, may isang bagay na nilinlang kita. Anong bagay? Malalaman mo na rin. Ginoo, ginang, nakarating na tayo. Tara na.
Dito. Hindi ba ito ang villa ng pamilya Jiang, ang presidente ng Jinghuan Group? Nakita ko ito sa balita. Bakit mo ako dinala rito? Pwede kayang. Diyan din ang apelyido ko. Siyempre alam kong Jiang din ang apelyido mo. Pero, kaya ikaw ang presidente ng Jinghuan Group. Gusto kong sabihin sa'yo pero hindi ko nakuhang pagkakataon. Muking, hindi ka magagalit sa akin, di ba? Pero hindi ba't male model ka? Noong araw na yon sa hotel, pumunta ako para mag-inuman sa kaibigan. Hindi ko inaasahan na makikilala kita. Pero, ang pamilya Jiang ang pinakamayamang pamilya sa Yuncheng. Anong klaseng mayamang dalita ang hindi nila makukuha? Bakit ako pa ang napili mo? Nakalimutan mo na ba? Bago ko pa man minana ang pamilya Jiang, iniligtas mo ang buhay ko. At saka, asawa na kita ngayon. Hindi mo ba balak tumakbo? Sinong nagsabing tatakbo ako? Tara, pasok tayo. Ma, Tita, hindi ba? Muking. Yang si Jinchen na yan. Sa wakas, inamin na rin niya sa'yo. Ako kasi, natatakot akong baka mainis ka sa kanya. Ang ganda-ganda mong manugang. Kung mawala pa, di na yan uwi. Hindi ako nainis. Kasalanan ko rin. Hindi ko tinanong muna ang tunay niyang pagkatao. Hindi kasalanan mo yan. Yang batang yan, kung sakaling saktan ka niya, sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa kanya. Esan, Narinig mo. alam ko. Mabuti naman kung alam mo. Sabi nga, kapag masayang tao, lalong gumaganda ang pakiramdam. Mula na makuha ang kontrata sa Huanjing, lalong gumanda ang mukha mo, boss mo. Parang mas maganda na ang itsura mo. hindi naman ganun. Ay, maganda ang plano na ito. Sabihin mo sa planning department kapag na-implement na ang proyekto. Dagdagan ng 1 buwang sahod bilang bonus ang bawat isa. Salamat po, boss, sa ngalan nila. Oh, nga pala, may balak akong mag-honeymoon kasama ang asawa ko. Ikaw na muna ang bahala sa kumpanya. Ipagkatiwala mo sa akin, mag-enjoy ka lang. Oo nga pala, boss mo, may iba pa akong gagawin, mauna na ako. Honeymoon? Nagpakasal ka na nga lang para sa palabas. Magho-honeymoon ka pa? Walang appointment, sinang nagpabalita sa inyong pumasok? Appointment? Kailangan pa naming magpa-appointment para makita ka? Kayo'y mga dayuhan, syempre kailangan ng appointment. Muking, kasalanan ko. Napanood ko na yung video. Talagang inakusahan ka ni Xiao Xiao nang walang basehan. Tapos, Humihingi ako ng tawad sa'yo. Anuman ang gusto mo, ibibigay ko. ganun ba? Sana, mawala ka sa harap ko. Muking, ako ang kuya mo. Simula nang dumating si Zuk Xiao. Hindi na. Si Xiao Xiao, hindi ba? Isang business lang naman niya, ko inakusahan? Igilan mo na yan. Ano ka nangyari sa akin? Wala naman akong maling sinabi. Bakit hindi ka na lang makakabay? Maging mabait ka naman, Xiao Xiao. Ginawa niya lang yun kasi si Muking ang laging ng api sa kanya. Kaya niya ginawa yun. Wala namang kasalanan si Zuk Xiao. Ako ang may kasalanan. Hindi ganoon. Kung wala na kayong masasabi, ayusin niyo na lang. Umalis na kayo sa opisina ko. Muking, alam kong mali si kuya. Pero, Muking, nakasalalay dito ang kaligayahan mo sa hinaharap. Umuwi ka na kay kuya, tapos hiwalayan mo siya. Pwede ka pa ring pakasalan ni Yuan Jiang. AME, papakasalan ko siya, basta huwag na niyang apihin si Xiao Xiao. Kung hindi, impossible. May sakit ka ba? Tigil na. Mukhang hindi updated ang balita ninyong dalawa. Wala bang nagsabi? Sa inyo na ang presidente ng Huanjing Group. Si Jiang Jinchen. Ay asawa ko. Paano mo nasabi ang ganong kasinungalingan? Naniniwala ka ba? Muking, para lang mandaya ka sa amin, ganon kasinungalingan. Ang sinasabi mo, Muking. Kahit may kontrata ka sa Huanjing, huwag kang magsinungaling. Mula nang dumating si Zuk Xiao. Ano man ang sabihin ko, hindi kayo naniniwala. Ang pamilya Jiang ang pinakamayaman sa Yuncheng. Paano kanila magugustuhan? Siguro sa'yo, wala akong kwenta, pero sa iba. Mahalaga ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin, ako lang ay, Muking, kailangan ba talaga nating magtalo? Kung uwi ka sa akin ngayon,
Pag-usapan pa natin, kung hindi, Akala mo talaga pagkatapos kong umalis sa inyo. Napagtanto kong malawak ang mundo, hindi ko kailangang magpakabuhol sa inyo. bakit ganon ang tingin mo sa akin ngayon? Parang estranghero lang ang tingin mo. Estranghero nga tayo, di ba? Ayaw ko. Ayaw kung ganon ang tingin mo sa akin. Bitawan mo ako. Ayaw ko. Ayos ka lang ba? Nakalimutan kong maglagay ng 2 bodyguard para sa'yo. Sino ka? Ang tapang mong itulak ako. Manggugulo ka sa teritoryo ng pamilya Jiang. Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi si Muking to. Saan mo nakuha itong artista? Di ka ba natatakot na malaman ng pamilya Jiang? At gawan ka ng problema? Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Muking, akala mo maniniwala kami sa ganito? Sasabihin ko sa'yo, impossible. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong sumigaw. Sa harap ng asawa ko. Kilala ko si Assistant Zhang ninyo. Tatawagin ko siya ngayon para makita ko kung hanggang kailan ka. Magpapangga. Assistant Zhang. Ito, nagpapanggap na presidente ng Jiang Corporation. Tawagin ang pulis, dakpin sila. Nagpapanggap na presidente ng Jiang? Sinong may ganyang kapal na mukha? Heto, yung taong sinabi ko sa'yo. Yung master, bakit nandito kayo? Yung master. Handa na ba ang acquisition contract? Huwag kayong mag-alala, yung master, handa na lahat. Ang Tsinyang ay magiging subsidiary ng Huanjing Group. Makakatanggap sila ng pinakamagandang benepisyo, yung master. Ikaw ang presidente ng Jiang Corporation. Hindi. Impossible yan. Ayong dalawa na naman, noong bidding, pinahiya ninyo si Madam at ang yung master. Hindi pa namin kayo pinagbabayaran. Anong sinasabi mo? Na-acquire ng Huanjing ang Tsinyang? Anong nangyari? Gusto malaman ni MR mo? Tanungin niyo na lang ako ng direkta. Muking. Ito ang mana sa'yo ni Mama at Papa. Ano mo basta-basta na lang ibinibenta? Alam mo naman, di basta-basta ibinibigay ang mga naiwan nila. Itong singsing. Bakit mo ibinigay kay Zuxiao? Singsing lang yan, marami pa yan sina Mama at Papa. Gusto ni Xiao Xiao, ibigay mo na. Kulang pa ba yun? Kahit gaano karami ang naiwan nila, di basta ibinibigay sa iba. O baka naman, gusto mo pakasalan si Zuxiao? Hindi. Impossible. Itinuturing ko lang siyang kapatid. Okay lang sa akin, pero dahil sa kanya, ang dami kong hirap na dinanas. Alam mo ba kung gaano karaming hirap ang dinanas namin? Nag-aalala lang kami kay Zhao Xiao Xiao. Bakit ka naman ganyan ka-agresibo? Tumigil ka na. Aminin namin, mali kami. Pero, Muking, ako ang tunay mong kuya. Talaga bang itatakwil mo na ako? Wala nang pilitin mo akong magbigay. Ng dugo para kay Zuxiao. At tumayo ng walang kondisyon sa tabi niya, hindi ka na. Ang pinakamalapit sa akin. Mga gwardiya. Kung ayaw kayong makita ni Kingking, huwag niyo akong pilitin na paalisin kayo. Sandali. Hayaan mo akong kausapin sila ng maayos, okay? Sinasabi ninyong inaapi ko si Zuxiao. Pero lahat yon ay pag-rape lamang ni Zuxiao. Napanood ninyo na ang video, di ba? Isang bises lang siyang nag-rap sa'yo. Pero paano naman ang ibang pagkakataon? Lantaran at patago mo siyang inaapi. Sinasabi mong inaapi ko si Zuxiao. Pero alam ba ninyo ang buong kwento? Ako. Pero hindi masisinungaling sa akin si Xiao Xiao. Tama. Si Zuxiao ay mabait, inosente. Simple at kaibig-ibig. Ngayong mayroon ka ng ganito kay Zuxiao. Bakit mo pa ako pinapabalik? Para makita kayong magpatuloy na magkasamang masaya? Ako ay... Itinuring ko lang siyang kapatid. Nangako ka sa akin noong bata tayo. Napakakasalan mo ako. Ako ang magiging nobya mo. Eh paano naman si Zuxiao? Itinuring ko lang siyang kapatid. Kapag nakakilala siya ng taong gusto niya, siyempre mag-asawa rin siya. Guyuan Jiang, ang simple-simple mo talaga. At kaibig-ibig. Hindi ako babalik sa'yo at lalong hindi. Magiging nobya mo. Dahil nakita ko na ang taong gusto kong makasama habang buhay. Tungkol naman kay Zuxiao. Bakit hindi tayo magpustahan? Si Zuxiao, talaga bang masaya siyang maging kapatid mo lang? Ano ang ibig mong sabihin? Subukan mong bumalik at malalaman mo. Tara na, hinihintay tayo ni Mama para kumain. CJ. Kung ganoon ang gusto ninyong dalawa, hayaan silang manatili hanggang bukas ng umaga.
Ano ba ang ibig niya sabihin? Talaga bang pakakasalan niya yun? Si Jiang Jinchen, kasalanan ko kay Muking. Isang bisis lang naman natin siya napagbintangan. Ganoon ba kabigat? Nakalimutan na ba niya kung paano natin siya inalagaan noon? Isang bisis lang ba talaga iyon? Guiyuan Jiang? Aling Wu? Ginugu, sa wakas naliwanagan na kayo. Inosente talaga si GNG, Muking. Simula nang dumating si Zhao Xiao dito, laging pinag-initan si GNG, Muking. Ano? Ikaw, ate, bakit ka ganyan? Anong ginagawa mo? Xiao Xiao. Ano ba ang ginagawa mo? Xiao Xiao. Muking, ano ba ang ginagawa mo? Lahat ng ito ay plano ni Zhao Xiao Xiao. Ayaw mula noon, mali pala ang akala natin kay Muking? Hindi lang ikaw ang nagkamali. Pati ako. Kapatid ko siya sa dugo. Pero bakit kaya? Hindi ako makapagtiwala sa kanya? Kasalanan ko lahat, kasalanan ko. Tigilan mo na. May saysay pa ba ang lahat ng ito ngayon? Ano ang gagawin natin? Hindi na babalik si Muking. Pamilya pa rin naman natin si Muking. Bigyan natin siya ng konting panahon. Lahat ay lilipas din. Ero. May mga taong dapat tarusahan. Aling Wu. Kunin mo si Zhao Xiao Xiao. Sige. Mga kuya, ano ba? Nasa labas lang ako, namimili ng bagong damit. May bagong regalo ba kayo para sa akin? At 10,000 piso ang isang bestida. Zhao Xiao Xiao. Pagdating sa paggastos para sa sarili, hindi ka talaga nag-atubili. Ano? Kuya Ziji, nakalimutan ko tingnan ang presyo ng bumili ako. Kuya Yuanjiang, sa susunod, hindi na ako bibili ng mamahaling damit na ganyan. Tama, hindi ka rin karapat-dapat. Ano ang sinabi mo? Sabi ko hindi ka karapat-dapat. Narinig mo ba? Kuya Yuanjiang, sa pagitan natin. May hindi ba tayo pagkakaintindihan? Sabihin mo sa akin, babaguhin ko, okay lang ba? May saysay pa ba ang sinasabi mo ngayon? Dati sinasabi mong inaapi ka ni Muking. Ninakaw niya ang lumang damit mo. Tapos ginamit ang gunting para patayin ka. Nakita ninyong dalawa noon, hindi ako nagsisinungaling. Dahil nakita ko kaya ako nadaya mo. Si Muking, hindi siya mahilig sa mamahaling brands. Sa tingin niya sayang lang yan. Mga damit niya, nasa 100 hanggang 1,000 lang. Ako, Ginastos mo ang pera namin sa luho. Hindi ba kami mabuti sa'yo? Pero bakit mo sasaktan si Muking? hindi ko ginawa. Kuya Ziji, hindi ko talaga ginawa. Magsisinungaling ka pa? Dahil sa'yo, napagbintangan namin si Muking. Hindi na siya babalik. Tama na. Patayin siya. Masyadong mura yan para sa kanya. Kuya Ziji, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mo, paborito mo akong kapatid? Tumahimik ka. Ano ka? Kaapat dapat ka bang maging kapatid ko? Hindi pwede, hindi ako naniniwala. Hindi mo yan gagawin sa akin. Noong dinala kita sa bahay, naawa lang kami sa'yo. Pero hindi namin inakala. Maghahasik ka ng away sa aming magkakapatid. Dahil umalis si Kingping. Ikaw ang may kasalanan, babayaan mo yan.
Kayong dalawa. Ano ang balak ninyo? Noon, umaasa ka sa akin at kay Guiyuan. Sa bahay man o sa opisina. Nagmamataas ka, nakalimutan mo na ba? Kung sino ka talaga? Huwag. Kuya Gigi, pakiusap. Huwag mo akong paalisin, pakiusap. Ayoko talagang umalis. Hindi kita palalayasin. Noong una, hindi mo ba naglinis sa kumpanya ko? Ngayon, bumalik ka na lang sa paglilinis. Hanggang sa masyahan si Muking. Ayoko. Kuya Yuanjiang, hindi mo gagawin yon sa akin, di ba? Huwag kang mag-alala. Sa'yo. Lalo lang akong magiging malupit. Kayong dalawa ang nananakit kay Muking. Bakit? Bakit lahat ng kasalanan, ako ang sinisisi? Tumahimik ka. Tao. Dalhin siya sa kumpanya, ipalinis sa pinakamarumi at mabahong lugar. Opo. Bitawan mo ko. Naparusahan na. Si Zhao Xiao. Patawarin ako ni King. Di ba? Tama si Zhao Xiao. Sobrang nasaktan namin si Muking. Hindi ko alam kung patawarin ba niya kami. Anong tinitingnan mo? Ang tagal mong natulala. Ito, yung e-test key na itinago ng lola ko sa album. Nandyan ang testamento ng lola ko. Kapag nakuha ko to, makukuha ko lahat ng shares ng Mu family. Mukhang mabuti sa iyo ang lola mo. Sa totoo lang, palaging pinapaboran ako ng lola at mga magulang ko. At, bago pa dumating si Zoxia Oxiao, mabait din sa akin si Muziji. Ngayon, dahil sa BSC na to, maaari mong kunin lahat ng shares ng Mu family para mawala ng lahat si Muziji. At tuluyang maging pulubi kung kailangan mo. Pwede kong tawagan ng legal team ko. Huwag na, ayoko nang makipag-ugnayan sa kanila. Iwanan na lang sa kanya ang shares ng Mu ako. Ikaw lang ang kailangan ko. Sa susunod, siguraduhing babawi ka sa akin. Guyuan Jiang. King, alam ko na kahit anong sabihin ko ngayon, hindi mo ako patatawarin. Pero, pwede ba kita makita ulit? Para makapag-sorry ako ng maayos. Hindi na kailangan. Wala na akong sasabihin sa'yo. May isang bagay na nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ano iyon? Xiao. Umalis na siya sa Mu family at ang posisyon niya sa Mu Corporation. Mula manager naging janitor na. Mukhang binibigyan ka ni Muziji ng hustisya. Kung 1 taon ang nakalipas, narinig ko to. Sobrang saya ko. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Sige, mas maaga tayong umalis para sa honeymoon. Sa loob ng 2 buwan, kahit saan mo gustong pumunta, sasamahan kita. Basta masaya ka lang, okay? Esan. Jinchen. Gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Salamat sa pagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin? Kung wala nang saysay ang lahat ng ito, gawin mo na lang akong dahilan para mabuhay. At ikaw, ang tanging dahilan ko para mabuhay. Mag-honeymoon kayo, dapat masaya kayo. Kung kulang ang pera, sabihin mo lang sa akin, padadalhan kita.
Ethan, ma, ingatan mo rin ang katawan mo sa bahay. Tatawagan ka namin ng madalas. Eh. Tol, iba sa labas ng bansa, lahat ng bagay. Unahin mo si Muking. Sige ma, alam ko na. Ganon dapat. Ay naku, ang ganda. Ay, kung pagbalik nyo, may dala kayong malusog na apo sakin, di ba? Sige, di na ako magsasalita. Nahihiya pa, tol. Alis na kayo, naghihintay na yung private jet. Sa inyo. Tumawag ka sa akin kapag may oras, ha? Sige, ma. Ang init ngayon, umuwi ka na. Huwag ka nang maghatid. Eh, Sige ma, uwi ka na. mag-enjoy kayo. Bye. Ingat. King, nagkamali na ako. Patawarin mo na ako, King. Nakamit na ni Zhao Xiao ang parusa niya. Patawarin mo na ang kuya. Kayo, ano ba talaga ang gusto ninyo? Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Gusto ko lang malaman mo ito. Narito na si Zhao Xiao. Muking, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, palayain mo na ako. Zhou Xiao. Bakit ka nagkaganyan? Sila, pinilit nila akong maglinis ng CR sa kumpanya. Magtapon ng basura at ibebenta pa ako sa Southeast Asia. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Muking, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, palayain mo na ako. King, nakita mo na? Ito si Zhao. Kahit anong gawin namin sa kanya, hindi ito masyado. Ang pagmamahal na huli na. Mas mababa pa sa damo. Hindi ba ninyo narinig iyon? Zhou Xiao. Noon sa mo family nang ipinagkakanulo mo ako. Sinabi ko na sa iyo. May ganti pala ang kabutihan, may parusa ang kasamaan. Sayang. Hindi mo pinakinggan. Hindi, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi mo alam ang pagkakamali. Alam mo na malaking problema ang darating sa iyo. Talaga bang akala ninyo? Ang pagkasira ng relasyon namin ay dahil kay Zhou Xiao. Hindi ba? Dahil kay Zhao Xiao na nanggulo sa relasyon namin kaya kami nagkaganyan. King. Narito na ang tunay na salarin. Ano pa ang gusto mo? Kayong dalawang tanga. Talaga bang akala nyo? Ay dahil kay Zhou Xiao. Siya ay nanggulo lang ng kaunti. Agad-agad ninyong sinaktan si King. Sa tingin ko, ang dapat parusahan ay kayo. Noon, nalinlang din kami. King, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Guyo Anjiang. Nakiusap din ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, pero paano mo ako sinagot? Nalilito rin ako noon. King, ang relasyon nating dalawa ay mas mahalaga kaysa sa isang. Hindi alam kung saan nagaling na manggaganso. Mas mabuti pa itong si Jiang Jinchen. Matagal na tayong magkakilala. Kaya ngayon ko lang naintindihan. Siguro, hindi kita tunay na nagustuhan. Ano? Magkasama tayo mula pagkabata. Sinasabi sa atin ng mga tao sa paligid na ako ang magiging nobya mo. Siguro dahil sa paulit-ulit na pagsasabi. Nalinlang tayo na akala natin gusto natin ang isa't isa. Pero ngayon ko lang naintindihan. Nakita ko na ang tunay kong pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig. Hindi tulad ng sa atin. Impossible yan. Tama na. Umalis ka na. King. Malinaw na ang lahat. Wala nang dapat pang hawakan. Umalis na tayo. Muking. Bakit lahat ng magandang bagay ay sa'yo napupunta? Hindi ako sang-ayon. King. Jinchen, nasugatan ka ba? Okay lang ako, ikaw ba? Huwag na, Yuan Jiang. Ang dalawa nila. Wala nang puwang para sa iba. Kasalanan ko ang lahat. Noong nandito pa si King, hindi ko siya pinahalagahan, ngayong wala na siya sa tabi ko. Huli na ang lahat. Hayaan na ang nakaraan, Yuan Jiang. Kasalanan ko.
King. Kuya, pasensya na sa'yo. Sana sa mga susunod na araw, masaya ka na. Dalhin siya sa tanggapan ng investigador. Tawagin ang abogado natin, ipaglaban natin siya sa korte, gusto kong siya'y mabulok sa bilangguan. Sige. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Jinshen, huwag ka nang magsapanganib para sa akin sa susunod. Ikaw talaga, tanga. Kung hindi para sa'yo, sino pang dapat kong pag-alayan ng panganib?